news ito, hindi na talaga ito biro-biro. Gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day. Gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng freedom, ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather. At ayaw niyo pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangang Jun, you have to speak up. Eto na, dapat mamaya ko na to sasabihin. Ito breaking news. Breaking news. Since we are 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to habang nagchat-chat, nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile BP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung natin, ang ganda, tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang mga expose ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong, mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamna ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung at 3 assassins na that was first quarter of the year, itong 2024. Ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito, I'll tell you about this. Diba yung fourth case ko ay si Elizalde ko. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang ang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan, si Tambalosos at si Zaldico. Nag-file yan ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahanting, inahanting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahanting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So nag-hire sila ng private investigator. Okay?
So I talked to my lawyer. Sabi ko ng ganon, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para iserve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zaldico, dahil si Zaldico ay proxy ni Lisa yan. Proxy yung mga buwaka ng inang yan, na serve nila yung isa, dalawa, tatlo. Okay, yung tatlong summon kay Robles, yung dalawang designer, through my lawyer. What do you call it? Sa law firm ng aking lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal? Nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, do you think, sabi ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or doon sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng dyan, ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat hindi nila isi-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ganon, alam nila na meron kang death threat at report mo na ngayon sa FBI, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So ngayon, ang nakikita ako dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. At nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, sosyal? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default. Para panalo sila, default, walang pera si Marlica, Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Alright? Then now, mga kababayan, bakit totoo ng kwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, pumunta dyan sa Pilipinas, di ba? Anyway, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasaring na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Na-apekto. Kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo itong pahintulutan. Ito for the heck of this, kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba, gagoy kami, nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing, pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin i-allow na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko, ang ginagawa nila, na pag hinahunting nila ako, hindi, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Pero kaya nila akong huntingin. Kasi may mga mercenary yan yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila, bangag. Ipagurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year,
Nireport ko nga sila sa FBI. Recorded na sila, nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako nakalagay doon na si Lisa Tanas ang Bangag Administration, dokumentado yan na ako ay kanilang ipapagurgur. Kaya ano sila, what do you call it? Nangingimi or nagdag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika may batas, may ano talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko eh. Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro. Gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day. Gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they are from Forbes Park, from wherever. Marika, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pangkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dating pulis. Colonel. Itong si Wilkins, dating PDEA head. Asa na ba? Sabi, January, sa January siya i-detain dyan. Diba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. And now, mga vloggers, diba? Ang mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. And now, Inday Sara, papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime, any moment? Dahil dito sa ating mga expose. Okay? Anong ginawa ni Bangag Jr.? Ay, sino to? Etong si Babes Romualdez na ambassador. According to my source, pumunta siya sa Mar-a-Lago dito sa Florida, 'di ba? Mayroong pag-shake hands kay Trump. Anong sabi diyan? Na kesyo hindi naman daw. Ano sabi pa ang konteksto diyan ni Babes Romualdez ay hindi naman talaga hindi naman parang nasa batas or normal na iniimbitahan yung mga head of state sa iba't ibang bansa. So siya na lang daw ang attend. Katarantaduhan yun. Pumunta siya doon para nagbakasakali at pinush niya na paimbitahan si Bangag. Pero hindi siya nagwagi kasi baka nauna yung video na pinadala natin, nasulat natin, baka napanood na nga ni Trump at pinadala din natin itong authenticated Bangag result ng forensic. So pinagluloko kayo ng mga ito. 'Di ba? Ganun ngayon mga kababayan, ang real deal diyan sa atin. So ang ginagawa nila, puro papogi. Syempre nga naman pag inaimbita si Bangag doon, gastos naman ng pera ng bayan 'yon. Or pag naimbitahan siya, pa-picture si Bangag para kunyari strong ties with Lolo Trump and everything. Pero alam ni Trump, Trump campaign. Ayoko na lang kasi sabihin kung sino yung nag-facilitate eh. Baka mawindang sila. Okay? Nakarating ang dapat nakarating. Na-adik ka, Marcos Jr. Adik ka. Sa California pa mismo, inauthenticate ang iyong polvoron video. Natakot-takutin nyo na si Maharlika ay kakasuhan, di ba? Si Maharlika, kakasuhan ng DND, ng gobyerno ng Pilipinas, makipag-ugnayan. Okay? Andyan yung ambassador ng Amerika. Bakit hindi nyo hingin ng ulo ko? Hindi naman ibibigay ng Amerika yung ulo ko kasi alam nila na Bangag ka, Junior. Sabi kakasuhan daw ako, July pa yon nung pinasabog natin. Hindi ako makasukasuhan kasi takot si Bangag. Diba? Sabi sa akin ng ating mga informative, sabi sa akin, lukarit ka talaga, Marlica, lakas mong mang-asar. Alam ni Bangag na hindi kanya kakasuhan kasi ma-expose siya sa international dahil kakarayin mo siya. I know. Kaya nga proxy cases lang ang kaya nilang ibato sa akin. Ang binabato nila sa akin, civil cases. Na yung mga civil cases na yan, just in case, kunyari, magwagi sila. Kunwari lang na magwagi sila. Civil lang yan. Hindi ako makukulong dyan. Mag-file lang ako ng bankruptcy wills. Wala naman ako maipapile dahil wala naman akong pera.
Kahit hindi na ako mag-file ng bankruptcy, wala naman sila makukuha sa akin. Alindog lang ang makukuha nila sa akin. But anyway, takot si Bangag na makaray siya dito sa Amerika. Kaya gumagapang sila ngayon kay Lolo Trump. Sumisip-sip sila ngayon para matuloy-tuloy yung proseso ng kung ano man yan. You know that already yung proseso na yun. Alam mo, Bangag, yung pakikipag-usap mo sa isang ambassador, magiging wala ng saysayan. May matatalino yan, you know what I'm saying. Alam niyo yan, matatalino kayong lahat. Okay? So yaan ngayon ang pinakabahala nila dahil wala na silang kapit masyado. Kasi noon, you know, alam mo naman, nung si Lolo Biden, palabas na yan eh. Palabas na yung lolo ninyo. Eh alam ni Trump. Bilib na bilib si Trump noon kay Duterte. Kay Pangulong Duterte. Kasi alam niya na si Duterte ay hindi kiss-ass at hindi puppet. Minura ka niya si Obama. Tanginan niyo, mga ganon. Pag hindi niyo binalik yung bell namin. Oh, di ba? Alright. Di ba? Kung ikukumpara mo si Bangag, yung, ano sabi ko, yung sa Leyte, yan, Balangiga, how do you pronounce it? Balangiga Bell. Okay? Isinuli sa atin after so many years. Di ba? Ilang years yun, only si Duterte. Si Bangag, ano kay Bangag? Oh, dyan muna, yung mga Afghans, dyan muna sa inyo. Ako na ba, bigyan na lang namin kayo ng panggastos and everything, da-da-da-da-da-da. Puppet si Bangag. At alam ni Trump yan. Kaya huwag kayong umasa. Bangag Jr., huwag ka masyadong umasa na akala mo naniniwala sa'yo si Trump. Although, syempre, the bilateral, relationship is still there. Pero, huwag kayo pa kasi siguro. Dahil kung imbitado si Inday at si Pangulong Duterte, ilalabas ko mismo dito. Pero may mga lumabas kasi, wala pa kasing confirmation. Kaya nga sila double timing kasi hindi nila kaya si Sara. Ang nagsusuporta kay Sara ay organic. Yan ang masasabi ko sa inyo. Organic ang sumusuporta kay Sara Duterte. Yan ang hindi kaya ni Bangag. Kaya ang kaya niyang gawin, dayain ang mga survey. Alam naman natin, ever since mandurugas yan. At ang ultimate last resort nila, to assassinate, to gurgur Inday Sara. Gugurgurin nila to. Kaya Inday, wag ka na nagpapaniwala dyan kay manggagamit, sabi nga, kay Amy Marcos. Ulitin ko, pag nakakita kayo ng vlogger na ipinagtatanggol si Amy Marcos, magkaroon kayo ng question mark sa ulo ninyo. Yung vlogger na kunyari Duterte, pero ipinagtatanggol si Inday Sara, okay, sige, sabihin ko na. Tangay na. Bahala na. Wala nang tiwala si Sara kay Amy Marcos. Sino nagsabi niyan sa akin? Si Inday, joke lang. Chika lang. Wala, hindi mo nakakausap si Inday. Oo, mag-ano naman siya. Okay, walang tiwala. According sa ating puting ahas, isinusuka na rin si Amy. Wala nang tiwala dyan si Inday. So the moment you see this kind of vloggers, whoever, politiko or what, na kunyari anti-anti Duterte pero pinagtatanggol si Amy, itapon nyo na sa basura yan. Pera-pera lang yan. Pero ngayon, may mga naglalaro na nagsisip-sip na kay Inday Sara. Pero ngayon, nag-aano sila nga, nag-iisip sila, baka magurgur si Inday. Lalo ngayon, ang breaking news natin, gugurgurin ng Bangag administration si Inday. Dahil alam nila na kapag si Inday ay naging tanghaling queen na, mga pangalaga, pag tinanghal na queen si Inday, lagot silang lahat. Ano yung lagot? Magbabayad sila sa lahat ng kasalanan nila sa bayan. 4 na impeachment case kay Inday, ang kasabwat mga makakaliwang grupo. Sino na ngayon ang kakampi ng bayan? Wala na. Tayo na lang. Ang kalaban ng bayan, si Bangag at ang mga kaliwang grupo. No wonder. Wala ngayon na mga makakaliwang grupo na nag-aalsa o nagsasalta, Marcos, diktador, magkakampi na sila. At napag-alaman namin, hindi pala namin, napag-alaman nila, na ikwento lang sa akin. Ang gugurgur kay Inday, okay?
Isa lang to, isa lang sa pwede nilang palabasin. Okay? Rebelde ang gugurgor kay Inday. At ito ay babayaran ng Bangag Administration. Sa magkanong halaga, hindi natin alam. Ngayon nga through what? Through AKAP, X-Tupad, budget, whatsoever. Anong gagawin natin kay Inday? How to protect Inday Sara? Magpaampon ka na, Day. Sa INC, magpaampon na tayo lahat. Diyan na tayo sa bakod ng INC. Protektahan nyo yan, mga kapatid. Protektahan nyo si Inday Sara. At hindi pwedeng gumurgur na lang ng basta-basta ang mga hayop na to sa isang vice president. Ako nga walang proteksyon. To be honest with you, wala akong nakukuhang tulong sa kahit kanino. Ang dami nagtatanong sa akin, tinutulungan ka ba ng Duterte? Hindi, ba't naman? Ako pa tutulong sa kanila. No, kasi I don't do that. Laban ko to Hindi naman ako sinabihan ni Duterte na, uy, ipagtanggol mo kami. Hindi rin ako sinabihan ni Marcos na ipagtanggol mo kami. Kusa ko yun. Even before na hinaharas ako ng mga dilawan, hindi ako nanghingi ng tulong. Ni piso wala akong hiningi ng tulong sa Duterte at Marcos na yan. Kaya itong laban ko, kung gugurgurin, kung magsalubong kami ng assassin, gaganon lang ako, O kaya gaganon-ganon ako, tangay na mga, dati akong buksidor. Ang mga binubuksing ko, mga saging lang sa bayan namin. Anyway, kung mahal nyo ang bayan ninyo, you only live once. You have to speak up. Naintindihan ko kayo dyan sa Pilipinas na nag-worry kayo sa inyong mga negosyo. That's self-serving. Huwag kayo mag-worry. Kasi kung lahat kayo nag-worry sa inyong mga negosyo na baka anuhin kayo ni Bangag, hindi nyo mahal ang bayan ninyo. Ibig sabihin, mahal nyo ang negosyo ninyo. Pero kung lahat kayo ay magsalita dahil natatakot kayo sa pwedeng mangyari sa inyong mga future ng inyong mga anak, pag lahat kayo lumabas, mag-speak up, whatever, anong gawin nyo, tumambling kayo. Hindi nyo inalintana na kayo ay gipitin sa inyong mga negosyo, ganito lang naman kasi yan. If you are paying taxes rightly naman, ng tama, di ba? Wala kang ikatatakot. Pero alam ko rin, natatakot kayo, baka buwisitin ang buhay ninyo. Di buwisitin mo rin ang buhay nila. Ako nga, binubuwisit nila ang buhay ko. Di binubuwisit ko sila. Araw-araw, kahit antok na ako, you know what? Sabi, kahit putang ina, hindi pwede maging masaya araw ng mga hayop na to. Kailangan yung bunganga ko, naka-broadcast and everything.